Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko ko kasing maglokohan tayo dito eh. Tinutulak ko Nanggogoyo ng ka nga eh. Kamanggagawa Party List, buwagin na yung mga regional wage board. Buwagin na po kayo. Yun po ang posisyon namin. Kasi naglolokohan lang naman tayo dito eh. Baka ikaw Kasi yung taon-taon na lang naloloko. naglolokohan tayo dito sa mga regional wage boards eh. Magkano yung tingin namin para makasabay yung sahod. Take note po, ang ginagamit namin na salita ay makasabay ang sahod Magkano ng mga yung tingin niya? manggagawa 1 sa to? bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Yung mga pinaglalaban mo bang mga tao kuno, do they have an idea about the basic economic principles na tinatouch or tinatamaan nung mga bagay na gusto mong baguhin, nung mga batas na gusto mong isulong? And alam ba nila yung magiging epekto nung mga batas or mga bagay na gusto mong mangyari? Kasi most likely, wala silang idea doon. They do not even know how inflation works and how the minimum wage will affect yung pagbilis ng inflation. Alam lang nila, pag tumaas yung minimum wage, giginhawa yung buhay nila, and then happily ever after. Which is far from that. Marami yung nagdi-disagree sa akin dahil hindi talaga nila alam kung ano yung mangyayari pag yung cost of producing things tumaas. Anong mangyayari doon sa minimum wage na tinaas din? That's going to be a zero-sum game. 'Di ba? Tataas ang production cost. Anong gagawin ng business? Of course, magtataas ng presyo ng goods or services na ino-offer nila. Tapos, yung tinaas na sweldo mo, balik ulit. Di walang nangyari. Tapos, eto ka, nagbibida ka sa wage boards wherein sila yung nagko-compute ng sweldo or minimum wage na dapat nandoon sa lugar or probinsya. Ngayon, kung may question ka doon, bakit hindi mo ipakita kung paano kino-compute, ano yung mga factors na ginagawa nung mga wage boards na yon para maintindihan, 'di ba? Maintindihan, makita ng lahat kung meron bang mali doon sa pagko-compute ng wage boards. Ang ginagawa mo lang, sinisiraan mo yung mga wage boards, 'di ba? Pinapakita mo na against sila sa mga minimum wage earners. Pinapakita mo na hindi nila ginagawa yung trabaho nila without even giving us a proof kung bakit mo nasabi yan. Puro claims, puro ganun, di ba? At sinusundan lang din ho namin kung ano nakasulat sa konstitusyon. Yung karapatan namin para sa sahod na kayang bumuhay. Ang minimum wage kasi, it is not really designed para bumuhay ng pamilya na may 5 miyembro. Okay? It is not designed to make you comfortable. Kaya nga, you are not supposed to be or you're not meant to stay sa pagiging minimum wage. 'Di ba? Kaya nga, yung inflation as much as possible, ang kaya lang gawin ng gobyerno dyan, pabagalin as slow as they can, enough para makapag-upskill ka and then mabayaran ka ng mas malaki kaysa doon sa minimum wage. Hindi pwedeng 10 years na minimum wage ka pa rin, anong nagbago sa skill mo? Sasabihin na naman nila, sino pang nagtrabaho ng mga minimum wage kung hindi nila itataas? Hello? Hindi na ba tayo nadadagdagan ng populasyon? Yang minimum wage na yan, pwede nyong ipasa doon sa mga newer generations na mag-uumpisa ng karir nila at later on magde-develop into a much more specialized or higher skill. Ang problema kasi sa Pilipino, na natili na lang sila sa ganyang klaseng abilidad. 'Di ba? Nagpa-victim ang hirap ng buhay ko Hindi ko kayang mag-araw. Anong gagawin natin?
Saan natin kukunin yung dagdag na sweldo na pinuputak nyo? Sa hangin? Magdadasal tayo? Suddenly may babagsak na pera dito? 'Di ba? Wala akong manggagawa dito ang maniniwala na kayang bumuhay ng kasalukuyang minimum wage. Hindi talaga bubuhay yung minimum wage ng 5 katao sa isang pamilya. 'Di ba? Kaya nga, bago ka mag-asawa, bago ka mag-anak, pag-isipan mo muna kung kaya mo financially, mentally. 'Di ba? Kasi hindi naman basta-basta yung maisipan mo lang, mag-anak ako, magpapakasal ako. So, 'di ba? Ano ba yung sinusulong mo, kamangmangan? Hindi na mag-iisip yung Pilipino kung kaya ba nilang tahakin yung bagong chapter nila sa buhay nila before nila gawin yung gusto nilang gawin, like mag-anak at magpamilya. Oh. Bine-baby niyo yung mga tamad eh. Puro utang ho ang mga manggagawa dito, alam po namin yan. Bakit ko ho binabanggit na para tayo naglolokohan dito? Yung vice chairperson nyo ho, si Ma'am Desiree, siya na po ang umamin during one of the lead committee hearings. Walang nakikita na rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Tapos nandito tayo ngayon, nagkakaroon ng public consultation para ano mangyayari? After the consultation, bibigyan nyo ho kami ng barya-barya, 50, 40, and you will say, sapat yan para sa mga manggagawa. Because again, minimum wage is not meant for you to stay. Yung 10 taon na, minimum wage ka pa rin. Anong ginawa mo? Nagpapalaki ka ng itlog? Binabanggit ho sa krisis, pare-parehas tayong tinatamaan. Gusto ko pasinungalingan yan. Dahil iba ho ang tama ng krisis sa mga manggagawa, lalong higit sa mga minimum wage earners at sa mga middle class earners po natin. Alam niyo kung bakit? Buti pa nga ho, yung mga malalaking negosyo, kinausap ng gobyerno. Pero ni isang beses hindi kinausap ang mga manggagawa. Pakasinungaling. Anong tawag nyo dyan sa ginagawa nyo? Hindi ba public forum yan? Ayan yung gobyerno, nakaharap sa mga tao. Pinapaliwanag yung mga bagay, and ikaw, anong ginagawa mo? Di ba taong gobyerno ka din? Ginagamit nyo kasi yung mga taong walang alam para pagmukain yung ibang taong masama. And then later on, kayo yung magbibida at magkiklaim na, hey, I got the solution. Vote for me. Ano ang tugon ng economic managers in the Department of Labor and Employment itself? Ang banggit, walang rason para itaas ang sahod ng mga manggagawa, and they would prefer, mas nanaisin ng gobyerno na bigyan na lang ng ayuda ang mga manggagawa kaysa itaas ang sahod. Hindi po namin gusto ng ayuda. Mag-aral ng skill, mag-improve ng sarili. 'Di ba? Kumuha ng dagdag na responsibilidad sa trabaho. Ayaw nyo? And again, kung ayaw nyo, saan kukunin yung dagdag na sweldo nyo? Sa hangin? Ang gusto namin ay makatwiran na taas sahod para ho makasabay kami sa pang-araw-araw. Paano mo malalaman yung makatwiran? Kaya itutulak ko rin ho sa Kongreso, kung hindi naman uusad yung pagbubuwag ng regional wage boards, marapat na lang na i-zero ang budget ninyo na regional wage boards. Bakit? Kasi hindi ho tumutugon for the past more than 3 decades. The regional wage boards has not responded to the needs of the Filipino workers. Di po kayo tumugon doon. Binibigyan nyo kami barya-barya. Binibigyan nyo kami ng mumu. At gusto nyo pa magpasalamat kami. Sa datos lang ho, hindi nga present ng DepDev eh. GDP has almost tripled from 2001 to 2024. Labor productivity has almost doubled, 80% from 2001 to 2024. Real wages, sahod ng mga manggagawa, halos hindi po gumalaw. Yung productivity na sinasabi mo, is it really because of the employee or because of the machineries, mga trainings na kinuha at binigay ng kumpanya sa inyo? See? You should factor it also. Diba? And, just be, i-pays next time. Ang kunin mong sagot sa regional wage boards is yung computation nila. Kung bakit nila nasabi na hindi kailangan ng taas sahod. Mas magandang yun yung pag-usapan kaysa nagbibigay ka ng mga empty claims, empty promises, bravado na wala namang silbi. Mga baby lang yung naniniwala sa iyo eh.
Kasi nga, gustong-gusto nila na kinakampihan sila regardless kung reasonable ba yung gusto nilang mangyari. Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas. Have a good day. This is Pinoy Extreme.